dahilan kung bakit hindi ka pumapayat. Nag-eehersisyo ka naman, nagbabawas ka ng mga kinakain mo sa pang-araw-araw, nag-yoga ka, at kung ano-ano pang indoor activities ang ginagawa mo sa pang-araw-araw. At kung minsan pa nga ay nagtitake ka ng iba't ibang supplement para lang pumayat ka, subalit wala kang nakikitang pagbabago sa iyong katawan. Halika't samahan na kung tuklasin ang mga dahilang iyan. Subalit bago ang lahat kapatid, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel ay mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang pulang kampana upang ma-update ka sa aking mga latest na video. Maling pag-diet. Ang pag-diet ay isang mabisang paraan upang mabawas ng timbang sa maikling panahon. Ginagawa ito ng karamihan sa atin, subalit tama nga ba ang paraan ng pag-dieta mo? Maiilan sa atin na pinapatlangan ng pagkain ng breakfast or lunch dahil sa tingin nila sa ganong paraan ay papayat na sila. Subalit, ang iba naman ay nagbabawas din ng kanin, ngunit napapadalas naman ang pagkain ng matatamis at soft drinks. Ito ang napakamaling paraan. Imbis na mag-dieta ka kapatid, mas mainam na magkaroon tayo ng healthy eating habits. Ugaliing kumain ng gulay at prutas na may mababang kolesterol. Kulang sa tulog. Ang pagtulog ay importante sa ating lahat, sapagkat ang pagtulog ng sapat ay tumutulong sa pag-repair ng ating katawan sa pamamagitan ng pagbuo ng extra body molecules. Habang tayo ay namamahinga, na siya'y tumutulong palakasin ang kapasidad ng ating impeksyon at panatiling malakas ang ating kalusugan. Kung kulang ka sa tulog ay magkakaroon ka ng cravings sa iba't ibang pagkain gaya na lamang ng junk food at patatamis. Madali ka ring mapagod. Tumataas din ang timbang mo. Ito ang mga resulta ng mga taong may kulang sa tulog. Ngunit, hindi rin dapat bababa sa 8 oras at hindi rin dapat sumobra ang pagtulog mo, sapagkat ito ay nagresulta na hindi nagpapangsyon ng maayos ang katawan mo, na posibilidad din na magkaroon ng resultang obesity. Kaya kapatid, dapat ang pagtulog natin ay nasa tamang oras lamang. Mahilig sa kanin. Mukhang napaka-imposible sa atin ang hindi pagkain ng kanin sa pang-araw-araw, lalo na tayo ay Pilipino. Ito ang tradisyonal na pagkain sa pang-araw-araw natin. Anumang lutuing bahay, ang i-partner natin sa kanin ay tsak na swak para sa panlasa ng mga Pinoy. Subalit, alam nyo ba na ang white rice ay mayaman sa carbohydrates? Ang carbohydrates ay nagbibigay lakas sa mga tao. Subalit kapag sumobra tayo sa carbohydrates ay nagdudulot ng pagdagdag ng timbang sa atin na humahantong sa obesity. Hindi ito maganda para sa atin. Ang pagkain lamang ng kanin na white rice ay 1/2 cup lamang nito ang carbohydrates na kinakailangan ng katawan ng isang tao. Kaya kapatid, kung hindi mo maiiwasang ang kumain sa hihigit na 1/2 cup rice, mas mainam na palitan mo ang white rice ng brown rice, sapagkat ang brown rice ay may mababang carbohydrates lamang ang binibigay sa atin. Masyadong stress sa lahat ng aspeto ng ating buhay, mapapisikal man yan o emosyon, ang stress ay lubhang nakakaapekto sa lahat. Ang stress ay hindi sakit. Ito lamang ay reaksyon ng katawan sa mga sitwasyon na tinataya nito ay magkaroon ng masamang epekto ang bawat isa. Dahil sa pangyayaring ito, hindi ito madalas na napapansin ng mga taong nakakaranas nito o mga taong nakapaligid sa iyo mismo. Mahirap matukoy ang stress nga ba ang isang tao. Subalit ito ay tiyak na nakakaapekto sa emosyon, pag-uugali, pag-iisip at maging sa kalusugang pisikal ng isang tao. Madalas kumakain tayo dahil sa gusto natin o talagang nakakaramdam tayo ng gutom. Subalit ang taong nakakaranas ng stress ay ginagawang comfort ang pagkain bilang reward sa emosyon na nararamdaman nila. Ang taong nakakaranas ng stress ay higit na nakakaramdam ng gutom. Hindi lang ito simpleng kaisipan, kung hindi, tumataas din ang high level of hormones at cortisol na dahilan kung bakit tayo nag-crave sa iba't ibang pagkain. May sakit o karamdaman na nagiging sanhi ng katabaan.
May mga kaso rin na kung bakit tumataba ang isang tao dahil meron siyang nararamdaman na posibleng hindi alam niya, gaya na lamang ng PCOS o sakit sa matres ng mga kababaihan na nagdudulot ng katabaan. Samantalang iba namang sakit ay hindi pa natin tutuklasan o nalalaman hanggang hindi ka napapatingin sa mga espesyalista o doktor. Kung sa tingin mo ay ginagawa mo na ang lahat ng bagay upang pumayat, ngunit wala ka pa rin pagbabago sa katawan mo o wala ka pa rin nakikitang magandang resulta, makakabuti alamin ang problema sa medikal na maaaring maging rason na pagpigil ng pagpapapayat mo. Ito na ang tamang oras upang magpakonsulta ka na. Ang pasyenteng may hypothyroidism ay tumataba dahil nakakabagal ito ng metabolism at deficiency sa thyroid hormone. Ngunit may mga pagkain naman na nagpapabilis din ng metabolism gaya ng pineapple, lemon, at kung ano-ano pa. Menopausal stage. Maraming kababaihan ang nangangarap na sana hindi na sila magkaroon ng buwanang dalaw dahil sa bigat ng katawan at sakit ng puso na tila ba nararamdaman. Subalit kapatid, ang taong sa stage ng menopausal ay mayroon ding karagdagang panganib sa mga sakit na hindi nila na ilalabas ang maruruming dugo na maaaring magkaroon ng sakit sa puso at katabaan. Kabilang na rin dito ang mga irregular menstruation. Ang ganitong estado ng isang babae ay bumabagal ang metabolism dahil hindi nga siya gaanong aktibo gaya noong bata pa siya. Ang hormone changes na nangyayari sa kanya ay nagiging dahilan ng magutumin, depresyon at hindi maayos na tulog. Kapatid, ito lamang ay iilan sa mga sanhi kung bakit hindi ka pumapayat. Naway ito ay maging gabay lamang sa iyo. Maraming nauuso ngayon na physical fitness at sinishare nila sa mga social media gaya ng Facebook, TikTok, ang mga pinaghirapan nila sa exercise. Ngunit, kapatid, iba-iba tayo ng rason kung bakit gusto nating pumayat. Paalala lamang na tayo mismo ang unang tatanggap at magmamahal sa sarili natin. Ngunit, bago matapos ang aking video, inaanyayaan kitang mag-subscribe at pindutin ang pulang kampana upang lagi kang ma-update sa aking mga video. Hanggang